pagtaas sa bilang ng mga turistang naitala sa pagbubukas ng taon, itinuturing ng Malacanang na indikasyong maayos ang lagay ng peace and order sa bansa. Si Alvin Baltazar na Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Itinuturing ng Malacanang na isang magandang barometro ang pagdagsa ng mga turista sa bansa para sabihing maganda ang estado ng peace and order sa Pilipinas. Ang pahayag ay ginawa ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa harap na rin ng pag-akyat sa bilang ng mga turista nitong nagdaang Enero 2025. Katwiran ni Attorney Castro, kung hindi maganda ang peace and order situation sa bansa, ay hindi sana dumaragsa ang mga turista. Nakakahulugan lang anya ito na hindi natatakot ang mga turista na pumunta sa Pilipinas dahilan upang sumipa ang datos o bilang ng mga foreign tourists sa unang buwan pa lamang ng taong 2025. Sa katunayan, sabi ni Attorney Castro ay nahigitan pa nga ng January 2025 data ang datos noong bago maganap ang COVID pandemic kung pag-uusapan ay numero ng mga turistang sumasalya sa Pilipinas. Pero dahil nga tumataas po ang bilang ng mga turistang pumupunta sa atin, naungusan na nga po yung pre-COVID time natin. So, ibig sabihin po, hindi natatakot ang mga turistang pumunta sa ating bansa. Umabot sa 65.3 billion pesos ang pumasok na kita ng pamahalaan nitong Enero mula sa turismo. 1,167,108 na mga turista sa bansa nitong unang buwan ng taon ang naigtala base na din sa record ng DOT. Kaugnay nito, sinabi ni Attorney Castro na umaasa silang tataas pa ang income sa turismo ng pamahalaan na maire-record ng nakaraang buwan ng Pebrero at mga susunod pang buwan. Malaking bagay anya dito ang mas maayos na proseso na ipinatutupad ng Bureau of Immigration. Base sa kanilang pinakahuling tala, nalampasan na natin ang pre-COVID tourism revenues. Ibig sabihin, umabot sa 65.3 billion pesos ang tourism revenues nitong Enero ng kasalukuyang taon. Ang unahing nagmula ang nasabing mga turista sa South Korea, Estados Unidos, Japan, Canada at Australia. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.